lumilitaw dito na ikaw ay deceptive, ikaw ay nagsisinungaling, bumagsak ka. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong. Ganyan na lang ang galit ni Senator Raffy Tulfo sa mag-asawang Franz at Pablo Ruiz na inireklamo ng pananakit sa kasambahay nilang si LV Vergara. Lumabas kasi sa Ito, sigurado ako bukas o sa makalawa, iaano na naman yan. Hindi naman yan lie detector test. Hindi naman yan ayon sa batata, hindi naman tinatanggap sa investigasyon yung lie detector test, hindi naman tatayo yun sa korte. Mami, sigurado ako may magana na naman dyan. May magagaganyan-ganyan na naman. Linawin ho natin. Ito ho hindi korte. Mukha lang. Kasi may nag-your honor, ganun. Pero hindi ho korte. Okay? Hindi ho korte ang Senado. So, una-una, para sa kalaman ng iba, tinanong naman ng mga senador, dun sa babae, kayo ba ay willing magpa-lie detector? Tanungin niyo yung abogado ninyo. Willing naman. In fairness, pati yung kabilang panig, pinay-lie detector test. Tinanong din, hindi naman pinilit. Okay? So, walang pilitan kung lie detector. Nagkataong pumayag silang pareho at talo tuloy. At itong naman si Ale, nahuli na nagsisinungaling. Yun ang nalaman dyan. Wala naman nung conviction na naganap dyan. So, hindi yung korte. Wag kong tatanga-tanga yung mga kabobo na naman. Bakit ginamit yung lie detector test? Di naman korte yan. Hindi nga ho korte yan graph o lie detector test na nagsisinungaling sila. Pero todo tanggi pa rin ang mag-asawa. Sa pagdinig kanina ng Senado, lalo pang tumibay ang ebidensya ng pananakit ni Franz at Pablo. Humarap kasi ang isa pang kasambahay na umano'y biktima ng pananakit. Gaya ni LV, sinaktan din daw si Melinda na mag-asawa ng mamasukan noong 2017. Dahil umano sa pangmamaltrato, muntik pa siyang maputulan ng dalawang kamay. Ngayon, tinaga yung kamay ko. Bakit to kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan So, malakas yung hataw sa inyo, pero Opo. baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung ganun ko. Bukod sa pisikal na pananakit, alam mo, isa talagang maganda dito. Pasensya na lagi ko lang nababanggit. Kasi iba talaga pag humawak si Tolentino ng si Senator Tolentino ng hearing. Alam mong patas na patas kasi hindi siya pwedeng paikot-ikutin. Kaya nga tinatanong dito, sinasabi mapuputol na ba, ganyan-ganyan, keso ganyan-ganyan. Alam mo yun, tinatanong talaga, even if galit si Senator Tolentino doon sa among nagsisinungaling pero fair lang siya. Kung ano yung tama, yun lang ang dapat nating sabihin. 'Di ba? Kasi tama nga naman. Ano ba talaga? Huwag nating palalain just to condemn the other side. Yung tama lang, yung totoo lang. That's why may maganda talaga na merong abogado sa Senate. Hindi ko sinabing dapat lahat abogado Hindi. Okay na yung may mga abogado, meron din namang iba yung porte, pero okay din naman na may abogado. Ganyan si Senator Tolentino, fair na fair ho siya. At isipin nyo siya ho ang nag-handle nitong, kasi kung, hindi naman sa pero kung iba siguro nag-handle nitong committee na ito, baka malamang durug na durug ho yung yung amo. Kasi talaga nga namang asama tao, di ba? Talagang medyo abusado, ganun ang dating Pero dito, kahit abusado pa rin, may fairness na pinapakita. At dahil nga dito sa pagdinig na ito, marami ho ang sigurado akong batas na masasaayos, especially sa mga kasambahay. Dapat nang i-amend. Alam nyo, kawawa yung, hindi ko naman sa inaano, pero kawawa akong kasambahay natin. Honestly, ako nalulungkot ako kasi alam mo, malapit talaga ako. Kahit nung bata ako, malapit ako sa mga kasambahay. Matatanda ko yung kasambahay namin na huwag yung pag-isipan na masama. Kasi alam ko na naman nasa utak ninyo. Alam mo mga utak ng mga kalalakihan. Yung alam mo yun, ito mga kasambahay na ito, nagkataong hindi lang sila pinalad sa edukasyon, pero napakasisipag ho nito. Kaya yung ako, sa tingin ko,
hindi sapat yung 6,000 na sinasabi nila kasambahay. Alam nyo, mahirap ang walang kasambahay, honestly. Mahirap po, lalo na sa buong bahay. Pag wala ka, ako na nga lang eh. Sabugang, mag-isa lang ako eh. Di ba? Pero pagka hindi ho ako pinupunta ni nanay, pagdating niya dito, welcome to the jungle! Umaga na, kinakantahan ko si nanay. Nay, nanonood si nanay. Hello. Nanay Imelda. Pagka ilang araw din nakapunta yan, pagdating ito, parang jungle to. Kaya na-appreciate ko yung mga tumutulong sa bahay. Kaya dapat to talaga binibigyan ng magandang batas. Dahil dito, malaki ho yung nagawa nitong pagdinig na to. Takot-takot din na Mura ang natatanggap niya sa babaeng amo. Hindi pa siya pinapasahod, maging ang kanyang anak na minsan na masuka sa tindahan ng mag-asawang Ruiz. Hindi na nagawa ni Melinda na magsumbong dahil sa takot. Pero dahil sa pang-aabuso, nagpa siyang tumakas kasama ang kanyang anak. Ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter, wala po akong kakayanan dahil mahirap lang po ang buhay namin. Ganda nung comment itong isa. Sabi ni, sino ba yun? Wala. Si Brown na Pinay. Fair play po si Senator Tolentino. Sabi niya, galit na ibang senador siya, cool na cool pa. Yan yung napansin ko. Kaya nga kailangan may ganun eh. Merong bumabalansi sa Senado. Pag walang bumabalansi sa Senado, baka umapoy yung Senado. Baka senador natin eh. Kasi minsan talaga nakakainit ng kanya-kanyang personality yan eh. Di ba? O mainit ang ulo dyan, si Tulpo, si Jinggoy, di ba? Mainit din ang ulo dyan. Minsan si Robin, mainit din ang ulo, di ba? Minsan si Bato, mainit din ang ulo niyan. Pero buti meron tayong Senator Tolentino, kahit galit na yung mga kasamahan niya. Relax lang. Yan ang tamang leader, di ba? Yung okay lang. Sige, basta ha? Ang isa pa naging empleyado umano ng pamilya Ruiz sa si Paulo, naging saksi rin daw sa pangmamaltrato. Ang dinadahilan daw ni Franz, bakit niya sinasaktan si LV? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LV ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LV. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LV po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito-toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Ang testigo namang si Richard, hindi empleyado ng pamilya Ruiz, pero nakatanggap din ng pagbabanta, lalo na kay Pablo. Kwento ni Richard, naghahakot sila noon ng basura nang makita niya ang mga sugat ni LV. Sa awa, nilapitan at kinamusta niya ang kasambahay. Opo, tinatanong ko po siya kung binubugbog po siya doon. Anong sagot sa iyo? Binubugbog po siya doon. Dito na raw sinugod ni Pablo at dalawang kasama si Richard para sa pilitang ipabura ang mga kinunang litrato. Kung hindi ko raw buburahin ay dadalhin daw ako sa pulis. So talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Kinuha ba niya yung cellphone mo? Pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture. Gusto niya na po akong dalhin sa sa station po ng pulis. Totoo bang nilapitan mo siya? Opo, linapitan ko po siya. Kasi nadala kami kasi nung 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay nahold up po kami ay. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano-ano na naman po yon. Dito na uminit ang ulo ng mga senador. Sinungaling ka eh. Sigot. Tatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Tama? Tanong naman ni Senator Tulfo, bakit wala man lang tumulong o umawat sa pagmamalupit sa kasambahay? Mahirap lang po kami. Kailangan po namin ng trabaho. Ayaw din po namin mawalan ng trabaho noon, pero kaya po nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Alam po namin nakakataas si Ate Franz, mayroon pong kakayahan na kung ano po ang kayang gawin. Iginiit naman ng mag-asawang Ruiz na hindi nila naging tauhan si Custodio at di totoo ang sinabi ni Aling Melinda. Si Paupaw po ay hindi ko tao. Si Nanay naman po ay hindi ko rin siya kasambahay. Kasi ang kasambahay ko nung panahon na yon ay yung aking pinsan at hindi niya naabutan si Ate LV. Sa dahilan naman kung bakit nabulag si LV, sabi ni Pablo Ruiz, baka raw sa nainom na kape. Makakabulag ba ang kape? Yan, honor yan kasi rin anong nabanggit minsan ni Ate LV. Totoo ba na... Ay, nakakabulag ang kape. Ako naniniwala ako nakakabulag ang kape. Hindi, tandaan nyo na
Ingat po kayo pag kayo nagtitimpla ng kape, di ba? Ito, seryosong bagay ito. Pag titimpla kayong kape, ganyan, oh, di ba? Siguro doon yung tanggalin niyo yung kutsara. Kasi pag inom ninyo, maaari kayo masundot ng kutsara. Pag nasundot kayo ng kutsara, mabubulag kayo. Kaya tanggalin niyo yung kutsara, ha? Padoy mo, aling harot. Lumang joke na yan, eh. Sinabi mo raw, kaya ka nabulag dahil sa pag-inom ng kape. Hindi po. Gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi. Opo, na maraming susi at sununtok niya. Kaya inirekomenda ni Senator Raffy Tulfo na ipa-contempt na rin ang mister ni Franz. Yun. Ay, wag. Sama sila. Baka mag-enjoy pa sa aircon dyan. I want this gentleman to decide in contempt. Gusto ko makulong din to. I would like to second the motion. Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo. Mananatili sila sa Senado hanggang nagpapatuloy ang pagdinig. Dapat hindi pa kainin din. Patayan ng aircon. Ang lupit, eh, no? Hindi, kasi baka mamaya nag-e-enjoy pa sila doon. Ang lamig-lamig pala dito sa Senado. Malamig kasi dyan, eh. May anger management yata mga mag-asawa. Ewan ko nga ba, bakit ganun ng... minsan talaga may mga ganyan tao, eh, yung wala sa hulog. Hindi, alam mo, merong tinatawag dyan, hurt people. Yun, sabi ni Rick Warren yan. Ano ibig sabihin ng hurt people? Yung mga nasaktan ng bata, yung mga nakaranas ng hindi maganda nung sila'y bata, sila ay nananakit pagtanda. Lumalabas yung ano nila. Kaya wag na wag ho yung sinasaktan ng mga anak ninyo, ha? Physically. Iba ho yung palo. Palo, explain nyo why you need to do that. Okay? At saka hindi ho basta-basta. Ang palo, hindi ho yung kung ano lang madampot ninyong papaluin nyo. Hindi. There should be one symbol. Ika nga, kunwari, eto lang may gagamitin kayo. This stick is for discipline stick. Parang ganun. Ha? Hindi yung kung ano madampot nyo, hampas nyo sa puwet. Hindi. Naalala ko yan. Walang biro. Naalala ko yan yung tatay ko. May bamboo sa ilalim ng kama. Walang biro. Ang disiplina ng tatay ko, munggo. Ha? Tapos, ang kasunod na nun, pag munggo, merong bambong ganyan. Pag sinabi ng dapa, dapa na. Walang biro. Merong ganun. Ibig sabihin, yung bamboo na yon ginagamit lang pang disiplina, ika nga. Hanggang dun lang. Hindi nyo dapat sinusuntok ang anak, hindi sinasampal, hindi kinukurot. Mga nanay, ha, yung mga... Linawin ko lang, ha, yung mga nanay dyan, huwag nyo hong kinukurot yung anak nyo, hindi tama ho yun. Yung gaganunin. Pistik ang bata ka. Kung gusto nyo disiplinahin, iba ang gawin ninyo. Dapat meron kayong tamang pagdidisiplina. Pag ginawa mo to, wala munang iPad o wala muna. Wala namang iPad sige, stand in the corner ka lang. Ganun. Diyan ka lang, tumayo ka. Huwag ka lalabas wag lalabas ng kwarto. Dapat ganun lang ang disiplina, ha? Wag yung walang nyakang bata ka, peste ka, gaganunin mo na kung ano nung gamit. Wag ganun. Hindi tama 'yon, ha? Kasi, alam nyo kung bakit? Pag yan pinagbuhatan ninyo ng kamay, pagtanda niyan, gagawin din niya yan. It's either sa jowa niya, o kaya sa sino mang makasalamuha niya sa buhay. Yan ang lagi niyong tatandaan.